Isang 1 horsepower na aircon, try natin paganahin sa mga batteries na to kung alin sa kanila yung matagal talagang malowbat. Gamit na rin tayo ng isang 3 kilowatt na pure sine wave inverter. Tapos i-plug natin sa isang power meter para malaman natin kung anong oras siya titigil at gaano kalakas na power yung kanyang makukuha sa loob ng mga ilang oras siguro bago siya malowbat. Yung battery naman ngayon is 100% pa. And then isasagad natin yung aircon sa 16 degrees Celsius. Tapos isasagad din natin sa maximum speed yung kanyang fan. Ayan, gumagana na at base dito sa BMS ng battery sa ating cellphone, yung ating aircon na yon, tapos itong isang 3 kilowatt na inverter ay kumukonsumo ng nasa 800 watts. More than 800 watts yung kinukuha doon sa ating battery. 1 horsepower na inverter type aircon ito. Midea yung kanyang brand at naka-split type na rin. So, mas matipid siya sa power. And here guys, time check tayo. Ang lamig na dito. After now, 56 minutes and 22 seconds. Yung battery natin nasa 45% pa. So, possible umabot siya ng 1 hour and 30 minutes. Something ganun. So, tingnan natin. And heto guys, gumagana pa rin siya pero lobat na yung battery. Nakalagay dito sa nasa 0% na, nasa 10.51 volts na lamang yung battery. 173 volts na lamang yung lumalabas. Ayun, namatay na. And ilang oras nga ba siya tumagal sa 100 ampere hour na battery? Ang 1 horsepower na inverter type na aircon. Eto, base sa ating meter, umabot siya ng 1 hour and 37 minutes. Nakakuha at nakapagbigay yung battery ng 1 kilowatt. 1.093 watts. So, kung ang kuryente is nasa 15 pesos per kilowatt, edi nasa 15 pesos yung kinonsumo ng aircon sa loob ng 1 oras and 37 minutes kapag nakasagad sa 16 degrees Celsius. Now, subukan naman natin sa isang watt cycle na 12 volts 100 ampere hour kung alin yung mas tatagal. Kunin ko muna yung negative para hindi magkaroon ng spark sa inverter kasi minsan ay nakakatakot din. Wala. Walang spark. Okay, buhay na natin. So ayan, fully charged naman ngayon itong ating battery, 14.1 volts at katatagtag ko lang siya sa kanyang charger. So gamit na rin tayo ulit tayo ng power meter para makita natin kung mga ilang oras bago malowbat itong 100 ampere hour na battery. Ito naman yung wire ng aircon, nakalampas siya sa pader. At isasagad na natin sa 16 degrees Celsius, number 16 at naka-high na rin yung kanyang fan. And here guys, naka-1 oras na tayo. Gumagana pa rin naman yung aircon natin dito sa ating 100 ampere na battery. At base dito, naka 12.2 volts na lang yung laman ng battery. Siguro nasa 50 or 40% na lang yung laman ng battery. And matagal pa rin siyang malolobat kasi medyo malamig na rin yung temperature ngayon kasi palalim ng palalim yung gabi. So, possible umabot pa to ng 2 oras bago malowbat. So, tingnan natin. At ayun na nga guys, nalowbat na rin yung ating battery. Tumigil na rin yung inverter. Ang oras nga pala ngayon is 10:06 na ng gabi. So, medyo malamig na rin talaga. So, remove na natin to. Ilang oras nga kaya tumagal itong isang 100 ampere hour ni watt cycle sa isang ating aircon na yan. So, eto. Umabot siya ng 1 oras and 45 minutes. So, 1 hour and 45 minutes at nakapagbigay yung battery ng 1.113 kilowatts. Ayun. Halos umabot na rin ng 2 hours yung aircon na yun dito sa ating battery. Siguro mas matagal pa siyang malulubat. Kaya siguro niya umabot ng hanggang 4 hours kung hindi natin imamax sa pinakamalamig yung temperature ng aircon. Naka-maximum performance yung ating aircon habang gumagana na rin itong ating battery at inverter. Nasa 12.6 volts naman yung battery. And here guys, lobat na yung ating battery. Patay na yung aircon natin. At umabot naman ng nasa 1 hour and 35 minutes yung ating battery bago siya nalobat. At kumonsumo naman ng 1.129 kilowatt hour yung ating aircon sa loob ng 1 hour and 35 minutes. So, kayang tumagal ng battery nito ng 1 oras and 35 minutes kapag naka-full performance yung ating aircon. And yung kuryente bills naman itong aircon na to, kung gagamitin natin siya ng 24 hours ng full performance, siguro abot tayo ng more than 7,000 pesos per month. Tapos na natin gamitin itong 3 battery na to sa aircon na to habang naka-plug sa isang 3 kilowatt na pure sine wave inverter. So, itong CST, umabot siya ng 1 hour and 35 minutes.
Etong James Watt naman umabot ng 1 hour and 37 minutes at itong Watt cycle umabot ng 1 hour and 45 minutes. So pinakamatagal na lowbat itong Watt cycle. Yun nga lang kasi syempre medyo bago pa siya. And alin naman sa mga batteries na to, yun nakapagbigay ng mas mataas na power sa aircon na to habang nakaplug dito sa inverter. Etong CST, nakapagbigay siya ng 1093 watt-hour. Ito namang James Watt, nakapagbigay siya ng 1,113 watt-hour. At etong Watt cycle, nakapagbigay naman siya ng 1,129 watt-hour. So, pinakamatagal talaga na lowbat si Watt cycle at mas maraming power yung naibigay niya. Para sa akin guys, hindi naman dahil sa maganda talaga si Watt cycle, kasi halos pare-pareho naman sila para sa base experience ko. Parang mga rebranded na lang to mga batteries na to since pareho-pareho naman silang lithium iron phosphate yung laman. Nagkatalo lang sila sa BMS and some of the batteries nga pala dito halos pareho din yung BMS na na-try ko. Parang James Watt at CST, gumana sila sa parehong application. So siguro pareho yung BMS na ginamit nila and hindi ko masabi kasi hindi ko naman in-inspect ng maayos. And siguro matagal lang talaga nalobat si Watt cycle kasi medyo bago pa nga siya at mas madalang ko siyang nagamit kumpara dito sa dalawang batteries na to. And for your reference lang, itong tatlong battery nito, yung kanilang average running time dito sa aircon na to is nasa 1 oras and 39 minutes. So ayun, yung 100 ampere na battery ay kayang tumagal ng 1 oras and 39 minutes ganon sa isang 1 horsepower na aircon. Syempre, magmamatter pa rin doon yung inverter na ginamit natin. And for your reference, ang ginamit ko is isang 3 kilowatt na pure sine wave inverter. Yung kanyang peak power is 3,000 watts at nasa 1,500 watts naman yung kanyang continuous power output. Ito naman, less than 1 kilowatt lang. Nasa 700 nga lang yung kanyang maximum. May base sa measurement natin. So, kayang-kaya niya na 1,500 watts na continuous power output. Walang problema dito. Yun nga lang, medyo mataas din siya sa power, yung kanyang idle power consumption. Based on my test nga, nasa 27 watts yung kanyang kinukonsumo kahit walang naka-plug na appliances sa kanya. So, in just 2 to 3 days, kaya niyang i-drain yung battery kahit wala kang naka-plug na appliances dito basta siya is buhay. Kaya kung nagustuhan mo itong ating tips ngayon, just follow lang dito sa ating page at pwede ka rin mag-comment kung ano pa ba yung mga simple tips na pwede natin i-share.